Congressman Robert Ace Barbers, Surigao del Norte, 2nd District Representative, House Committee on Dangerous Drugs. Maayong buntag, Congressman Ace. Maayong buntag, Aljo. Maayong buntag sa ating mga kababayan. Okay. Kong, medyo nag-react na dito si Senador Bongo. Ang sabi niya, mahirap itong mga ganitong klase, walang mga substantial proof. Idililink ang mga halal na opisyal katulad niya dyan sa matrix ng PIDEA. Ikaw din, sir, di ba? Lumabas din yung report ng PIDEA tungkol ba sa illegal na droga. Ano ba nangyayari, sir? Opo. Alam mo, nakakatawa yan, Aljo, eh. Alam mo kasi ngayon, maraming talagang false information na kumakalat. Ika nga, maraming fake news ngayon, ano? At ito nga nakakalungkot dahil ginagamit ang social media para magpasikat yung ilan, kumuha na maraming shares and views nang sa ganun ma-monetize yung kanilang pagsisinungaling. Nako. Yun ang masakit, no? They will destroy you, sisiraan kanila at magpapasikat sa kanilang social media para sa ganun maging pera, no? Yun ang masakit. Malungkot itong nangyari kasi mukhang meron nag-finance, no, dito sa mga fake news na nagpapakalat. Mga mga vlogger yata ito, sir, di ba? Kasi nakita kita sa nakita kita nabasa ko rin ito. Sabi ko, ano ba itong mga nangyayari dito? At sa Facebook, isang abandonadong SUV na harang daw ng otoridad dyan sa Southern Leyte, lumabas kagad yung pangalan mo. Parang kapatid mo daw ito. Pero ito pinabulanan na ng PIDEA, ha? So ito yung mga fake news. Nagkalat talaga fake news ngayon, sir. Malapit na kasi eleksyon. Oo, talagang napakaraming fake news ngayon. I don't know, dapat nga, hanggang ngayon, talagang tinitingnan natin yan. Alam mo, ginagamit ng mga politikong walang pag-asang manalo. Ika nga, mga desperate moves ito ng mga politiko, no? Na kung saan, magpapakalat ng mga peking mga news para ikasira ng kanilang mga kalaban. Ayan lang, example lang yan, Aljo, no? Yung anong kinalaman ko at kinalaman ng kapatid ko doon sa SUV na yun. Kahit na pangalan namin na kami ang may-ari, na picture namin na kami ang nagdadrive, na kamag-anak namin na siya ang may-ari, wala po. Dahil hindi ho tiga sa amin yan, tiga Surigao Sur. Nabanggit lang na Surigao, sinabi kaagad si Barbers yan. Yun ang malungkot. 57 kilos ng Shabu, 388 million piso. Sabi doon ng PIDEA. Kaya ang aking challenge nga dun sa iba napakarami naman pwedeng i-issue na pwede nilang gamitin, no, sa pagpaninira nila. Para sa akin, yung drugs pa. Alam naman ng aming mga kababayan sa Surigao na mula pa sa aking tatay ay talagang anti-illegal drugs crusader na po kami. So, haka-haka lahat yan. Naintindihan man siguro ng mga taga-Surigao. Lahat yan ay chismis. At yan ay mga aksyon ng mga desperadong mga talunan sa politika. Okay. Dito na po tayo sa Quadcom hearing. Update po, Kong, ano po mangyari? Ito, nagsalita na nga si Senador Bongo na ang kanyang opposition is firm sa illegal na droga, aligning his commitment dito po sa anti-drug campaign nga ng dating Pangulong Duterte. So walang katotohanan, sinabi niya, mahirap ito na mag-akusa ang PIDEA. So kinastigo niyo po ang PIDEA, tama ho ba dito sa matrix na ito? Ano pong abangan namin sa susunod pa na mga pagdinig po dyan? Yes, so actually napunayan ang ating mga kasamahan sa Quadcom na meron pong nabanggit, no, na pangalan ni Senator Bongo bilang kaibigan ng mga alleged drug personalities, no? Kaya nga na-warningan ng PIDEA na mag-iingat sa pagpapalabas ng kanilang mga impormasyon na kung kaibigan lang, wala namang kinalaman sa illegal na activity, hindi naman kailangan sigurong mabanggit, no? Yun ang isa sa mga pinunto ng aming mga kasamahan sa Kongreso. Kahit ako, at tinanong ko rin, sabi ko, yan bang information na yan, may kinalaman sa droga? Ang kanilang sagot,
dahil po itong mga drug personalities na ito na lumalapit sa dating Pangulo at nakadikit doon sa dating Pangulo, makikita naman daw sa mga litratong na nakuha nila sa intelligence community, kaya daw po nila nabanggit. But sinabi naman namin that they have to be circumspect and they have to be cautious, no, in naming names. Nang sa ganun, na hindi naman po makapanirang puri. Opo. Kong, marami nagtatanong, kasi ang dami nga nangyari, mga political noise, nagmahal pa ang bigas, walang makitang mura, yung inflation. Nagtatanong taong bayan, hanggang kailan ba ang investigation dyan sa Quadcom? Magtatagal ba ito? Ano bang mangyayari? Anong kahinatnan ng mga investigation in aid of legislation? Nakabalangkas ba tayo ng mga batas na dyan, Congressman Ace? Yes, Aljon, no? Meron na tayong na-file na mga panukalang batas, kung di ako nagkakamali, 5 na yata, no? At meron pa kaming pinag-aaralan sa ngayon, no, ng mga amendments din sa mga existing na batas. And we will file that bago po mag-break ang Kongreso ngayong Desyembre. Kung kailan matatapos itong Quadcom hearings, ako masasabi ko nasa 90% na rin kami dun sa usapin ng EJK. Doon naman sa usapin ng Pogo ay tapos na kami, no? We will terminate this siguro in the next hearing. Dito naman sa usapin ng drugs ay siguro mga 1 hanggang 2 hearing na lamang po. So hopefully, no, bago mag-break ang Kongreso ngayong December ay matapos na namin ito. Nang sa ganun, makatutok din sa pangangampanya kasi marami po kami mga kasamahan na mga kandidato pa rin na up to next elections. Okay. Sige po, maraming salamat. Daghang kay salamat, Congressman Ace Barbers. Okay, salamat kayo, Benjo, Aljo, at salamat din sa ating mga kababayan. Okay, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers at House Committee on Dangerous Drugs Chairman. Thank you! Si Aljo Bendijo sa DCXL News.